Trust the process. Pag gusto kang iangat ni Lord, madalas, meron yan 3 hakbang. Pero warning lang, hindi yan para sa mahihina ang puso. Kasi, ang pruning at obedience, masakit yan, mabigat yan. Hindi lahat handang dumaan dito. Una, tinatanggal ni Lord lahat ng bagay na hindi para sa'yo. Pwedeng tao, bagay, ugali, or kahit opportunities na akala mo kailangan mo. Hindi para parusahan ka, kung hindi para iposisyon ka sa tamang lugar. Kaya huwag mong iisipin na rejection yan. Redirection yan. Yung iniisip mong pagkawala, preparation yan galing sa Diyos. Pangalawa, obedience. At ito ang pinakamahirap. Minsan, hihingi ni Lord na bitawan mo yung gusto mo. Magpatawad kahit masakit, magtiwala kahit walang kasiguruhan. Hindi ito laging may kasamang paliwanag at hindi ito laging logical. Madalas, hindi natin maintindihan. Madalas, hindi natin mapaniwalaan. Madalas, hindi natin matanggap. Pero tandaan mo, obedience is the key that unlocks the next level. Kung hindi ka pa handang sumunod kasi hindi mo gets kung bakit ka hindi pa handa sa elevation na hinihiling mo. Pangatlo, sudden elevation. Pagkatapos ng pruning at obedience, bigla na lang bubukas ang pinto. Darating ang lahat ng opportunities, aapaw ang blessings, darating mga promotions. Yan yung madalas nating naririnig sa iba. Na kapag dumating yun, yung blessing sa buhay mo, sasabihin mo na siksik-liglig umaapo yung binigay ni Lord sa'yo. Na hindi mo expected na ganito kadami yung blessings na natatanggap mo. Hindi yan sudden kay God. Madalas, hinahanda ka niya, hinihintay lang niya na sumunod ka para maging handa ka sa ibibigay niya. Sumunod at magtiwala ka, maging handa sa isang malaking bagay na ipagkakaloob niya. At kapag dumating ang araw na yun, yung bagay na yun, ay maaalagaan mo. Sabi nga sa 1 Peter 5:6, humble yourselves in the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kaya kung nararamdaman mo na may mga bagay kang hinihiling pero hindi mo makuha-kuha, baka nasa proseso ka na ng paghahanda ni God. Trust God and always remember, trust the process.